Good morning! I am currently confined dito sa Metro North, QC. Diba? Laking hassle. Ayaw mawala ng ubo ko. Kumbaga parang on and off yung ubo. And then, for how many months now? Tapos nag-nebulize ako palagi sa bahay. And then, siguro parang a couple of weeks ago, biglang grumabe yung asthma ko. So, ayun, binigyan lang ako ng matinding gamot, antibiotics and all. So, I took it at home and gumaling in a way, pero hindi completely nawala for about a week. And then, ang dami nagkakasakit sa office. Sinisipon, inuupo, tinatrangkaso, maybe because of the weather. So, syempre, mahina immune system ng lola nyo, nahawa. And ito na po. My OMTM, thank you. He drove me here. That was parang mag-Saturday ng madaling araw, coming from the office sa emergency room. And then I had to stay here until 8 o'clock ng umaga sa ER kasi walang vacant na room na covered ng HMO. Sakto nandito yung pulmonologist ko ng ganong oras. So, pumunta ako sa kanya and then he wanted to admit me nga, but again, wala nga vacant room. So, apparently, ang dami nagkakasakit. So, anyway, so umuwi ako and then supposedly, kinabukasan, Sunday, that hapon mismo, which was Saturday ng hapon, meron ng vacant. Pero, hindi ako umabot, minauna sa akin. So, napornada, tapos naka-line up pa rin ako, waiting. Nabukasan, Diyos ko sa awa ng Diyos, nakapag-grocery pa ako, kami ni ate, pero hinahapo talaga ako. Di ako makahinga eh. So, dahan-dahan lang ang movement. Naitawid yun. And then, nakakuha ako ng text coming from admission dito sa hospital. Pero that was around 9:30 ng gabi. Kagabi. Saying na may vacant na nga daw. So, sabi ko, can you give me an hour? Tapos I'll be there. So, nakarating naman ako 10:30. And then yun, na-process. But, yeah, I guess we'll talk about yung coverage ng HMO later, which is I'm not too happy about it. But anyway, siguro naman yung changes na ginawa ni Maxi here is not just with our company, but across for kung ano man reason ang meron sila. But anyway, yun, that's the story. And yeah, nandito ako. So, magitay ako sa ER ng 2 more hours, tapos naiakyat nila ako dito ng, yun, after 2 hours, so mga 12:30ish, kinabitan na swero and all, ginigising din palagi kasi biglang may antibiotics na ilalagay and all. Ayan, skin test ko, 2 na. So, ayun, tas CBC, ewan ko, may 2D echo pa na gagawin kasi gustong i-rule out na wala rin daw, nothing's wrong with my heart. Yun, wala akong oxygen ngayon. Medyo hinahapo pag matagal nagsasalita, yes. Pero, yun, kakapausok ko lang kanina, I think parang an hour, 2 hours ago. So, kinakaya-kaya pa. I'm waiting for my mom, dadalaw daw siya. She will be my first official visitor dito sa room. Lola visited me yesterday, pero hindi pa kasi ako confined noon. So technically, Lola pa rin si Lola yung very first visitor ko. Yeah, wala akong kasama, solo flight, yet again. I think every time naman na confine ako, it's just me, really. Except for, nung nanganak ako kay Nikki, that was CS kasi yun, C-section yun, so kailangan talaga ng kasama. Pero other than that, talaga ako lang mag-isa. Kung meron man dadalaw, bibisita, pero hindi yun talaga nagsistay palagi kasama ko, no.
It's just me. Ano to eh? Staycation. Oh no! Good luck! I brought my gadgets with me, my laptop, my tablet, my phones. So, I don't know, I guess work with a little bit of pleasure. Nag-download ako ng mga pwedeng mapanood din. I also brought books with me so I could read. So, trying to de-stress na rin nga kasi kailangan. Kasi inahapo nga ako pag nasa-stress or kung ano man. Yun lang. Been eating hospital food. Ewan ko, nagpadala ako ng hotdog kay ate. Thank you, ate. Dali ni mamu. So, titipirin ko. Para pag nagutom, meron akong dudukutin. Siyempre, haba na intro, haba na explanation, diba? So, itutour ko ba kayo dito sa aking room? Ay, ito napapansin niyo pala. O, diba? Na-confine, pero buhay ang mata. This is by Charis. Charis in Project 6 QC. Diba? In fairness, ano na yan? 3 weeks. Pero okay pa rin siya. Oh no! Oh no! Oh no, 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 no! Not bad. Shout out, Charis. Shout out. Thank you. Babalik ako sa kanila. Na-realize ko pala, paano ako magro-room tour. Yung kamay ko na may swero na lang pangahawak ko. Kasi ito, dadalhin ko habang naglalakad tayo. Naayos, diba? Okay. So, pagpasok mo ng door, may ref ka agad. That used to be there. But I had to move it there. Yung parang tukador na yan. Kasi kailangan ko mag-charge. Nandun yung outlet. So, nandiyan na siya ngayon. Nandiyan yung nebulizer. Na every 6 hours, pinapausukan ako ng mga nurse. Sorry naman magulo. Effort to. So, yan yung bed. Diyan ko na lang nilalagay yung mga valuables ko. Ika nga, katabi ko. Some of the gadgets and all. Sorry, sana mag-focus. Dun sa backpack, mga chargers nandun. Yung aking table, kainan, sulatan, lahat na. And of course, well, ayun yung TV, yung AC. I have a big window. Wala namang view. This is the banyo. The bathroom. And may tokador sila or cabinet. Oop, bumababa. So, ay, pinasok lang pala ng nurse. May isa pa ang bag dyan. Hindi ko na ganun masyadong inayos. Kasi hello, ayoko naman maging super at home, diba? Siyempre, huwag mo tatanggapin na super tatagal ka. Ito yung banyo. O, diba? So, malaki yung shower area niya. There's also, bumababa talaga to. There's tabo. And, ayan. Sharon. Hi! So, yun man yung ginawa kong quick room tour. But now, parating yung nurse kasi may gagawin na naman sa akin. Ewan ko, antibiotics or ewan ko kung ano naman yung isasaksak. So, hayaan ko munang gawin nila sa akin yon. Balikan ko kayo. Ayan po, bisita ko. Thank you so much, Mamu. Dinalhan pa ako ng food. Gawa rin nila ate. Nautusan siya. Ano ba yan? Tawa ko may plema. Excuse. Ano yan? Sana may bigay ni Lisa. Di ba? Ayan, iwanan ni Mama yun. Kasi, andito yung, may baon. Ayun o. Siyempre, may hotdog. Take ate. Hindi sinama ni Mama si Nikki. May class pa kasi. And finally, na-figure out ko pala yung remote. Paano paganahin. Buti na lang. So, kaayos na si Mama ng gamit niya. Okay po.
dextrose para katabi ng bed. Ang sarap maligo. Finally, nakaligo ako. Nakaalis si mama kanina, siguro mga past 12 or before 1. Kasi kakain pa raw sa bahay at saka may pinabili si ate na nasa kanya, tapos isasama dun sa iluluto niya. So, naiwan ako dito mag-isa. Nakatulog din ako. So, nakapagpahinga. Nakailang pausok, nakailang may antibiotics na binigay din, hydrocort and all. Merienda. So, nakain ko. Natipid ko, hindi lahat sa tanghalian yung hotdog at scrambled eggs ni ate. Mabot siya hanggang dinner. Tapos, dinner ang binigay. Fish fillet. Yun. Tapos, ayun, hinirap ko yung kettle nila na tanghali pa lang hinihiram ko na gusto ko nang maligo. Napahiram sa akin ngayon lang. Noong oras na ba? It's already 8 p.m. So, doon lang ako nakaligo from actually hindi tanghali. Hinihiram ko sa kanila yung kettle morning pa lang. Parang mga 10-ish. Tapos wala. Ngayon lang, 8 p.m. na pahiram. So anyway, malikot yung lamesa. So habang nag-chika ako, skincare is life. Ganyan. So, bago nga pala ang lahat, dumaan dito kanina yung doctor ko, pulmonologist ko, Dr. Cheta. And, yun nga, na na-weirdohan din siya kasi yung phlegm, pasensya na sa mga kumakain, yung phlegm ko, parang ang dikit na dikit siya masyado pa rin sa baga ko. So, hindi siya lumuluwag up to now. So, nagpa-culture test na rin. Sputum, culture test. Kanina umaga, we'll see. Sana hindi pneumonia. Kaya pa iba-iba yung gamot na binibigyan sa akin. Tapos, ito, uubusin lang tong yung sa IV ko. Pag naubos niyan, siguro later, mga madaling araw din. Pag naubos yan, hep-lock na ako. So, tatanggalin na yung mahaba na line na yan para makagalaw-galaw ako. Hep-lock na lang dito. So, kung ano pa antibiotics or gamot na gustong diretsa nga, yung IV pa rin, madali nilang malalagay. Hindi yung tutusok na naman. 2D echo. So, I don't know kung tomorrow magagawa yun. Tapos, nahapo na ako. Pag nagsasalita rin nahapo pa ako eh. Tapos, si ate dadalo dito tomorrow. Dala niya yung mga ibang Lazada orders. Ewan ko, siguro ilan lang yung dumating, mga 2 lang yata. So, ano na ba mga balita sa buhay-buhay dyan? Toner natin. Ay, name. Wala laglaw po. Hirap ni. Buhay siya. So, ang toner ko, yung Lux Organics na Sika. This is why you break kapag wala ako sa house. Pag sa house, yung silver acne prone, may acne prone yung bago ko, tapos parang, yung Miracle Solutions na toner, yun yung isa na ginagamit ko. Sana rinig nyo ako at naiintindihan nyo mga pinagsasabi ko. So anyway, wala lang, natutuwa pa rin ako na nakaligo ako. Grabe, twice ako nag-init ng tubig. At detabo. Kasi syempre, di ba? Di ako nag-shower. Kasi nga, walang mainit na tubig pag nag-shower. Malamig. So, yun. Ayun nga. So, anyway, alam ko, yung last vlog ko was yung nagbora kami ni Mami. Which was so much fun. Yun nga lang, pagbalik namin sa Manila, guess what? Nagkasakit din ako. Second day pa lang namin ni Mami doon. May UTI na ako. Nakapino siya mag-iwi. Tapos nung pauwi kami, di ba nag-roro? Buti na lang roro kasi may CR. Diyos ko, pabalik-balik ako sa CR. Tapos naghiwalay na kami pag daong yung bus magkahiwalay kasi pa Cavite si Mami pa. Manila ako.
Buti na lang hindi ako naihi. I mean, alam mo yun, siguro sa pagod. Tinulog ko talaga. Parang siguro mga 3 or 4. Akala ko makakauwi na ako ng mga 5, 5:30. Hindi. So parang mga 3 past 3, doon na sa bus. Naghintay pa more or less 2 hours bago nakalis. Nakarating ako sa bahay mga 7, 7:30. Tapos namamagana yung right foot ko noon. Second stage edema. As in, pamamanas. Tapos yung sugat ko sa right leg ko, grabe din, para akala mo nilapnos. So I had to see a doctor din noon. Tapos yun, I found out na borderline diabetic and cholesterol ko is high, and I also have subclinical hypothyroidism. All the while I thought it was just like severe PCOS, kaya I'm this big na. Hindi pala. It's because of the thyroidism. So, inino ko rin yung wound ko sa right leg. Ang galing ng wound specialist na nakuha, Dr. Johnson, na gamot niya siya. Nag-dry up siya. Kailangan ko nalang pantayin yung kulay niya. That's it. Wala na rin yung edema, yung pamamanas. Sambong din talaga katapat at iba pang gamot. And then, atorvastatin, so yung cholesterol, you really have to watch what you eat. Borderline diabetic, so all the sweets, kahit ano pang maalat yan, bawal na. Tapos, yung endo, doon ako hirap makakuha na palaging present or palaging nandun sa schedule niya. Kasi yung endo na covered na HMO ko is the one in Capitol. Na, sipin nyo, July yan Ano ngayon? September na. Hindi pa rin kami nagkikita. Palaging either out of the country, out of town, or kung ano-ano pa. So, ang hirap Ilan lang yata kasi ang endo natin dito. I don't know. Yung, as specialty nila So, I don't know, but I really need to see one. Kasi, it could also be the cause, yung thyroidism ko, kung ba't ako sobrang hinahapok, hihingal. It's not just the bronchial asthma. So, anyway, yan naman tayo. But chinika ko lang, yan. Nagkasakit ako noon, gumaling. Nagkasakit ulit, gumaling. At ito, nagkasakit ulit. Nandito tayo ngayon. Yun lang yun. Strike 3. Yun na yun. You're out. Kaya pa ba? Tapos, in between, buti na pag nakapag-team building, pang lola nyo. Nakapagtanim pa nga ako ng puno Actually, hindi ako nakapagtanim. Sumama ako para mag-attempt magtanim ng puno sa company namin yun. Success naman siya. Yung nga lang, hindi naging successful on my part kasi napakalayong lakaran. Antipolo to. Hindi ko kinaya yung init, which is my trigger sa asthma. So yun, inatake ako, buti dala ko yung nebulizer ko, malaki electric fan and all. Hindi ko natapos yung activity, so I had to, emergency na naman siya in short, na stop ka agad, tapos hanap ako ng masasaksakan ko yung nebulizer, ganyan. Or else, hindi yung makakahinga. Alam ko nung gagawin ko sa vlog na to kasi halos puro chika-chika lang ang ginagawa ko. But anyway, yun. Yung nga pala serum ko yung Pond's Bright. And then, I also used Lux Organics Aqualock moisturizer. And, well, naglagay din ako ng Lux Organics na soothing aloe vera gel na paubos na. Tatry ko na rin yung meron yung bago nila yung may papaya. Kasi mukhang maganda rin siya. So, yun lang naman. Ito pa rin siya. Diba? Kanina nga parang may natanggal na naman, mga 3 yata, bilang na naman. Hindi ako nakatulog after I got these. Halos 1 linggo yun kasi maninibago ka. Mahapdi rin sa eyes Tapos minsan nga parang may nalaglag sa loob ng mata. Oh my gosh, ang sakit. Tapos trinay ko talaga siya para matanggal. So hindi siya yung typical pilik mata lang na, di ba pag napuing gumaganyan ka na, may irita yung eye mo. Ito mas grabe kasi mas matigas pa yung buhok. But anyway,
Tsaga ako siya. Tatanggal ko naman. So, yun. Pag ganito pala, it normally lasts, I don't know, probably about a month. Parang ganon, 4 weeks. Pero, depende din sa pag-aalaga nung lashes. So, ngayon, 3 weeks na yun sa akin, okay pa siya. Pero, in a month's time, pwede magpa-retouch twice. Ganon siya. It's 800 sa Sherry's Project 6. And, yung retouch is around 250 pesos lang per retouch. Saka maganda siya. Anong size ba yung kinuha ko? 13 lang to. Gusto ko pa nga nung una, 15. Sana ganun. Oh yeah, and I also had my hair colored by ate. Chinaga ni ate. Alam ko, hindi siya ganung pantay. Ayan o, black. Pero okay lang. Nag-lighten, nagkaroon ng kahit pa paano konting buhay. Kaguluhan yung buhok. Kasi nga, di ba, napaka-flat na niya, tapos super nipis na niya. So, kahit paano may, I don't know, naiba siya. Nawala yung mga puti-puti, ika nga. So, si ate gumawa. So, ako naman yung medyo light ang buhok. Si Nikki naman, nagpakulay naman siya ng dark. So, nagpalit naman kami ngayon ni Nikki. And, nag-team building din kami, mga managers, yung cluster namin, which was so much fun. That was in Tanay. Casa Despa. It's a nice place. Yung pool, I like it na warm yung water. Mas malaki yung area nila para makapag-activities kayo. So, wala. Ang super fun lang. I'll insert some clips here. Video to video. Thank you! Hindi ka na sumasama eh. Rosa news ko. No, Thursday. Thursday ko ito Friday. Kaya nakalaki ka lang. Ganyan. Alam mo. Ay, boy! May mga video na ako. Kanina kasi nandun yung tax na nakasama ng So, ganito ha. Final tayo. Pero nakita natin. Go! Diba? May mga groupings. Akala mo, hinilera sila, babarilin, ganyan. So, ang galing magpa-games ng isang OM2 namin, si OM Joren. Yung sa Domino's na may math included, na may, I don't know, you have to spell out certain words, but you have to identify kung anong word yon, may clues. And pagkagalawin mo yung tao na naka-blindfold, yung gano'n. So, it was fun. Yun, overnight yon sa Casa Despa. And parang naging despedida rin ng isa pang OM kasi lumipat na siya, nag-relocate na siya back in Pampanga. So, tapos may ongoing promotion na parang ginagawa ngayon sa mga kabatch ko. So, parang there's a lot of reasons to celebrate. At the same time, kailangan din makapag-bonding, tapos makapag-relax. So, tama na muna ang kwento. Maglilipit pa ako dito ng mga kinalat ko. At, try ko mag-edit ng mga first half or I guess, itong vlog na. At magpapahinga.
Tapos, I don't know, baka may call pa akong attendan mamaya. Depende, sana gising ako. And, kailangan ko i-unlock yung pintuan. Kasi, nalock ko nga pala siya nung naligo ako. So, I guess, for now, this is good night. And I'll see you guys tomorrow. Good morning! Day 2 na tayo. So, hindi ako masyadong nakatulog. Ay, bag, so, parang paidlip-idlip lang. Kasi yun na nga, mapasok-pasok sila, vitals, gamot. Tapos naka-heplock na ako. Wala na nakakabit. Only kapag antibiotic. So, nakakagalaw na ako. Sa kagabi, nag-work is life pa tayo. Alam mo yan, Zell. Mga interviews pa na ginawa. Yun lang naman. So, syempre, had to help out pa rin. Ayun. So, hinihintay ko na lang si ate. I had breakfast na rin. Ano lang, parang soup lang siya. Saka, 2 loaves ng bread. And then, itlog na boiled egg. So, yun lang. Tapos maya lang, Tom Goods na naman ako. So, hintayin ko na lang si ate. Nakapunta ko sa elevator si ate. Andito na, Tim. Ayan, thank you. Lazada Shopee. O, diba, nakabukas na. Ayan, uuwi na dito. Militan mo sa likod. Salamat. Ate, nandito ka na. Thank you. Dito na si ate. Meron na akong kakwentuhan. Pinag-gown nila ako dun sa Heart Station kanina. Grabe mag-unbox tayo. Nabuksan na ni ate. Yay! Si Mabu. Kasi hinahanap niya yung makeup brush niya. Laki naman brush. Ito na yung fan. So, bumili ako ng fan. Diba? Shucks, puti yung lanyard. O, dalibag. Diba? Ito yung sa pag-charge. Type-C. Pwede rin siya isasabit lang sa damit eh. Pwede din. Pero hindi. Mas, ang hirap pag ang lapit masyado. Ayan siya. Fan. Mamaya lapit ko. Yay! Tatry natin yan. Dito na-excite ako eh. Kasi lagi may dalang pamaypay, ganyan. Tapos yung gano'n, yung neck, hindi kasya sa leg ko. Sexy kasi ang leg ko eh. At least ito, di ba? Sure ako nakakasya. Depende sa lanyard. Tapos, ito. Kaso wala akong Kaya ng gamot. Asan yung gunting ko? Teka, nag-iisip ako. Alam ko nandito. May gunting tayo dyan. Ha! Gunting na bigay ni Mamu. Nasaan na? Galing na. Puro Lazada yung lumating pala. Tapos, the transformer yan. Diba? Huwag naman akong pahiyain. Ay! Huwag ka masira, ha? Ate! Lana. Nasira? Hindi ko alam. Patingin. Para, ate. Ano ba yan? Napahiya ako. Kailangan maayos yun. Tapos dumating isang pillbox. Yan. Ang cute ng pillbox, oh. O, diba? Frame design, yara-yara. Okay, so how do I... Ano ba yan? Baka lahat na lang masira-sira ko, ha? O, paano to? Nag-unbox, hindi malaman kung paano gagamitin. 'Di ba? Shucks, puti yung lanyard. Parang,
Ba't ganun? Tinan mo, nasira yung gunting. Paano kaya to? Hindi ko rin Ang ginawa mo. Ay, ako. Ayusin na lang namin. Good luck. So, yun lang. Yun lang yung mga dumating. May parating ako parang malaki na backpack. Hinihintay ko. So, darating yun today. Tapos, ito, try natin yun maya-maya. Yung gunting, maayos. Ang galing talaga. Sige, tesara mo natin. Baka masira ako pa. Nagawa ni ate, approve. Ano ba siya na? Sige, ayan, ganyan. Tas, sige, pag gano'n. Okay. Ayan. Kaya yan. Iba talaga. Thank you, ate. Nagawa ni ate. Amazing. Kasi kung ako yun, umiiyak na ako dito. Ano ba yun? Sira. Nasira. Basta tayo si ate rin makakapagbukas ng pillbox. Oh. Tapos sa dito, ate. Thank you. May baon tayo ulit. Ito naman yung, kung kahapon, scrambled egg, hotdog. Ngayon naman, duck. Pate, kulang to. Nasa yung iba. Kalahati lang ng duck to. Karate lang yung luto mo. Kalahati lang. Kalahati. Iniwan mo pa dun. Oo. What? Sabagay. Pwede mo pa yung kainin pag-uwi. Sabihin ko, pag may dadalaw ba bukas, pwedeng dalhin ulit. Ayan, may baon tayo. Thank you, ate. Ay, kaya Ano kayo rin ba masaya pagpunta dito? Magkano daw? Magkano mo? 60? Mahal. Dati magkano ka? 30 yun eh. Yung gas ng 30, hospital ka dito, 35? 35, 40. oo. Mahal na ngayon. Sobra. Kaasar na. Dito mo na to. Yan. Ay, mali! Kailangan ilabas ko. Daling ko yung Oo, dalhin ni ate yan. Basi. Sorry. Uwi na ako. Ala, huwag ka muna umuwi ate. Wala akong kausap. Eto, papauwi na natin kay ate kasi ubus na. Ate, huwag ka muna umuwi. Wala tayong kakwentuhan. Kami lang yung magkakakwentuhan dito. Yan. Sana yung ketchup. Ayaw mo na nag-iisa. Gusto ko. Pwede pa siguro ito, no? Kagabi ko lang Hindi ko ginagawa. naman kinamay eh. Hindi, kutsara. Ayan, thank you. Tapos ito, dito ko ilalagay. So, update, share ko lang, nabuksan. Tapos naglipat ako ng mga gamot, ng mga nilagay ko dyan. Ayan, yung pillbox. Ilan lang nilagay ko. Mga Advil by Jessie, ganun. Yun na siya. Tapos, nakakain na rin ako ng lunch. Tapos, andun pa yung duck. So, meron pa akong merienda mamaya. Tapos, dadaan ng 7-Eleven si ate. At saka yung sa baba, parang may mga leche flan, kung ano-ano, kasi anniversary daw ng ospital. Kaya may mga ganung paandar sa baba. Ito naman yung fan. Chinarge ko siya, so 100 na. Siyempre, nilagay ko yung upuan dyan para abot yung charger. Tingnan natin kung gagana. Kasi si ate, iiwan na niya ako. Bye, madlang. Uuwi ka. Uwi na si ate. Huwag kayo. Nag-grocery si ate. O, diba? Yung mga nagbebenta sa baba. Bumili siya yung chocolitos. May leche flan dyan. Fua-fua. Bread, water, ulit. At nandito, basta 4 na sandwiches yan. Takot magutom. Tapos si ate may dala rin. Si Pocari may freebie galing sa hospital. Opo. Nahanap ka na ni Mamu, hinintay ka sa baba. Si ate may hiluhin sa elevator. Maghagdan tayo, maghagdan. Maghahagdan siya 5th floor pababa. Grabe te, parang nasa ano ka ba? Pagpasok ko nga sa share, maganon-ganon din ako. Akala mo nasa bangka ka lang. Tatakoy larayas Isu, na. ang saklap mo te. Thank you so much. Maghagdan. Good luck. Ingat. Humawa ka doon, tapos dahan-dahan lang. Ano pa naman. Ayun, Kaya- parang talaga ako nasa elevator. Ate, apuin ako sa'yo, please. Ay. Ay. Ako sa, nakailang balik ako ah. Oo. Mga 3-4. Ganun Kasi din nung eh. sa Pilmet, nakadalawa. Ah, balik. 2. Tapos yung 7-Eleven. Tama!
Apat. Tapos bumalik pa ngayon ulit sa Pang-lima. kain. Kaya nga, naduduyan ako eh. Siya. Ingat ka, te. Thank you so Hanap na much. tayo ni Mother Earth. Mother Earth. Bye-bye po. So, syempre, testingin natin siya. At naka-ready na rin yung tablet. Sabi ko nga manonood ako. Si ate, lumayas na. Maghahagdan. So, dito, lumalabas yung sa battery niya. Kung ilang percent. Tapos, dito sa ilalim, yun. Uy! Uy! Rinig niyo ba yun, mga friends? Oh. Narinig ko yun. Number 1 yun. Tapos, 2. Oh, game. Again, masasabi ko dito, approve. I still need to check kung hanggang gaano katagal tatagal yung 100% niya. But so far, I like it. So, dahil tayo ay solo na ulit dito, o, diba, ang mood. Bale, mag-Netflix and chill. Nan tayo. Kasi maya-maya, kakapasok lang kanina, nag-vitals, tapos, feeling ko, any monument, papasok na naman, diba, para akong, whoa, tinawag na ako. So, any monument, mamaya, papasok ulit, magpapausok, which is sakto, kasi kinahapo ako. And then probably hydrocort maya-maya, and antibiotics ulit. So, magpapahinga muna ako. Laters! So, yun na nga, nag-Netflix and chill, nagpausok, hindi naman nakaidlip, nanood lang, kumain ng konti, nguya-nguya, and naligo. Pero half bath lang, or well, from the neck down, para ma-preskohan. Yung buhok siguro tomorrow naman, kasi last night, ganun shampoo and conditioner na siya. Baka masobrahan, super nipis na eh. So anyway, chika ko lang. Kanina, tumawag si Maxi Hair. Kasi binanggit ko yun, something to do with yung HMO ko, na parang ang daming nangyaring changes and all. Na hindi ako natuwa. And na-confirm ko nga na there were changes and nag-take effect September 1st this year, and we were never informed about it. Eksakto, na-confine ako past September 1st. So, apektado ako. And I found out about it. Normally, pag covered ka ng HMO, babayaran lahat niyan. Kung merong in excess, like, I don't know, siguro, the most na binayaran ko noon was like really just 100 plus. Kasi may extra lang na, yung miscellaneous, like for example, kung gusto mo, unan, blanket, or, I don't know, cup maybe or something, pero ganun lang, or gloves, ganun lang. Medyo mataas yung nabayaran ko one time nung na-laparoscopic ako na surgery, 1,000 plus yung nabayaran ko lang no, na excess. Pero that was, yung sa tools na ginamit for the surgery, kaya ganun. So, sige, forgivable, understandable yun. But now, admission fee, para ma-confine ka, they no longer cover it. They put it under miscellaneous. And here sa hospital na to, for example, it's 2,000 pesos. Out of pocket ko na yon. And then I have to pay for that upon discharge. So parang okay, that's still 2,000, diba? Any take-home medications, vitamins, supplements, binigay ng doctor, ganyan, just for take-home or whatnot, cover na rin nung pasyente yun. Yung mga RT-PCR, ganyan, tas non-COVID ka naman, PPE and all, it will be also covered by the patient. Sabi ko, sige, fine. Okay, kasi hindi naman tayo nandun na sa stage ng COVID na grabe. But, yung admission, hindi ko matanggap. Parang, wow. So, yun. And plus, sa ER nga, may binayaran pa ako. Nung na-ER ako dito, a few days ago, di ba? Saturday, madaling araw, I had to pay around 300 or so for some, I don't know, infection
kinesu, I forgot the term, basta may ginamit sila daw or what, na hindi raw covered nung HMO, which is weird. Normally kasi pag ganyan, wala na binabayaran. So, I don't know what's going on kasi ang sagot lang ng agent was, ayun lang po. Na magagawa ng ayun lang po. Di ba? So, yun lang. Pag gano'n, you have to let the employees know ahead of it. I mean, in advance, di ba? Before it even takes effect. Kasi tulad nga sa akin, ganyan nangyari. And I found out this way. Paano kung wala akong extra? It would cost me what? My life. Kasi hindi ako ma-admit as I couldn't pay yung amount na yon. Or even if upon discharge ko pababayaran, kasi hoda. Kasi na-confine ka, ano susweldohin mo? Ano pa babayad mo? Yun ang pinopoint out ko. Anyway, on a lighter note, dumating na po ang aking hapunan and it is tinolang manok. So, I guess kakain ako. Natapos ko na panoorin yung A Tourist's Guide to Love sa Netflix. And then yung 47 Ronin na napanood ko na pala noon, but anyway, tinatapos ko na lang. And then, baka mag-YouTube na lang ako. YouTube after this. Yung slight. Or buksan ko yung TV, tingnan ko kung may maayos na palabas. Kagabi nag-Scream marathon ako. Kanina madaling araw. Scream 1, 2, 3. Kala ko nga may 4 pa eh. No, kaya hindi ako nakatulog. So yan. Anyway, kakain lang po. Talk to you guys later. So nakakain na ako. Nakapagpausok na ulit. Nanonood lang ng YouTube. And it is a little over past 7 pa lang. Pero tinatamaan na ako ng antok. Magpapausok pa naman ulit mamayang madaling araw. May papasok pa rin naman yung mga nurses. Tingnan ko kung makakuha pa ako ng clips. Kasi minsan parang sinasabi na bawal daw. Pero yung iba okay lang naman. So, I don't know. We'll see. So, kung magawa ko yun, good. Kung hindi, then good night. So, it's 12:05 a.m. Diba? Naisingit pa. Hindi ko nakuhanan ng nurse, but yes, you can see may antibiotics na naman na binigay. Tapos kanina parang feverish yung pakiramdam ko. Pero baka dahil sa puyat. So, I don't know. Nagpausok na rin. And then, papausok pa ulit in a bit. Alauna. So, yun lang. And then, tulog na ulit. Sana this time, medyo makabawi sa tulog para maging better yung pakiramdam. Tapos, tomorrow morning, I'll do my best na hindi makalimutan na kuhanan si Doc. Once nandito si Doc Ancheta para mapakilala ko sa inyo. Good morning! It's my 3rd day dito. Hindi na ako nakapag-update kagabi. Medyo nakatulog-tulog ako kahit papano kagabi. Though I have to admit, medyo sorry, maingay ba yung TV na natin. Ayan. Okay. So, maaga-aga ako ngayon nagising. And actually, medyo late na. Comparing it to the past 2 days. So, mga past 7 na. Dumating yung food, doon gano'ng oras na nag-nebulize, naglagay ng mga gamot, ganyan. Nakabawi na kahit papano sa tulog yung kahapon. And then, kanina, nakakain na pala ako ng breakfast. Bacon, hash brown, saka bread. Fairness. Tapos, binigyan ako ng hydrocort or hydrocortisone. It's steroids kasi yun eh. So, nakarekta siya dapat dun sa heplock. Tapos sa kabila na po siya. Yes. Kasi bumigay na yun dito ko. Tender pa siya actually. Alam ko magpapasa yan sa mga darating na araw. So, nalagay pa yung hydrocortisone dito. Kaso, nung fina-flush na after, ginaganon-ganon ni Kuya, naramdaman niya may something eh. Tapos biglang umaray na ako kasi yung pala hindi na tama yung pasok. So, I don't know kung sa pupunta yung gamot.
So anyway, the nurse had to remove it and then transfer niya sa right ko. So sabi ko, shucks, dominant hand ko yan, paano na? So, I'll try to figure it out. Sana dumating mamaya si Doc, tapos good news, na pwede na akong umuwi bukas, though masikip pa rin yung pag-ubo, kaya hinahapo. So, I think there might be a slight chance na hindi pa makauwi bukas, Thursday, but I don't know, crossing my fingers. Anyway, na-stress ako kasi nilipat, so medyo hinahapo ako. So I guess charge muna ako ng mga gadgets. Hindi ko alam kung may bibisita today or ako lang talaga. Me time. Diba? Natuluyan na ngayon. Itong ending nosebleed ice pack. So it's lunchtime na. Hindi ako masaya sa food. So it's fish. Sana hindi ako mangate. Ito okay to eh. Kalabasa and all. Tapos may soup. Buti na lang talaga. Meron pa akong tinira na ito. Yung duck ni ate. Tapos may bread pa ako. Which means, pag nabitin or hindi ako nasiyahan dito, bread tais. Oh, and I feel a bit better after nung nosebleed kanina. Pero si Doc hindi pa dumarating. Anxious ako kasi gusto ko marinig na uwi na ba ako tomorrow or I don't know. So, naghihintay lang ako. Kain muna tayo. So, meron akong bisita. Siyempre, kumay ko nakaharang, di ba? May bisita ako. Si ate ulit. Hapon na, 5 p.m. Kasi paubos na yung water ko. So, andito si ate. Tapos may baon ulit tayo. Kakatapos ng lagyan ng antibiotics ulit. So, magchichikahan muna kami ni ate. Nakain na ako. Pauwi na si ate ulit. Thank you so much. Sana uwi na rin ako bukas. Si ate, dami na naman yung bitlog. Dala na naman ng kayamanan. Salamat, ate. Iwan na naman ako. So, yan. Nalagyan na ako ng hydrocortisone. And ito na yung Lumotil. Para pang tunaw ng phlegm. And, excuse me, another antibiotics na oral. Pinapainom sa akin. And yes, nakaligo na ako ulit. So, nabasa ako siya. Pero nabigyan naman ako ng hydrocort ng matiwasay. So, mukhang okay pa rin yung line. So, sana hindi mangyari yung nangyari dito. Kita niyo ba, namaga na siya eh. Tender and all. Kaya, transfer dun sa kabilang kamay yung line. So, inumin ko muna yung gamot. Hindi pa rin nakakadaan si Doc. It's already nighttime. It is already 8 o'clock. So, I don't know kung makakadaan pa siya tonight or probably early tomorrow. I'm hoping for good news. So, I had to report it sa nurse and she will be reporting it to the doctor. Kasi second na to for today. Itsura ko, di ba yung ice pack? Ayan dito eh, oh, ayan. So, meron pa I feel it, ayan o, nandyan pa siya eh, na may nakaharang. Sing ako nga, gusto ko nga ising eh, baka lumabas ko, ano man yun dyan. Wala akong ginagawa, bigla na lang nagpapansin yung ilong ko. But my breathing right now is better. And, yeah, relax ko lang muna to. Time check, it's 4:40 in the morning. Nagising ako. May pumasok na doktor, asked me about yung nosebleeds and gamot again, antibiotics and all. Then I also had to make a few calls sa office. And, yeah, may in-update na list, na tracker, and all. Anyway, wala pang
ganong pahinga. Parang my voice sounds iba, no? Morning voice. Anyway, kumain na lang ako ng sandwich. Then now, I am going to try to sleep. Kasi I believe, since hindi nakarating si Doc kahapon, then I'm hoping maaga siya mamaya. And let's see kung anong news. Good morning! It's day 4. Ayan po ang aking breakfast. Bangus, atsara, and banana. Ito, kasama pa to sa bagong batch ng duck na dala ni ate. So, kain lang ako. Late na nga to binigay eh. Parang mga past 7. And then, hopefully, si Doc maaga dumating para malaman na natin. Kaunta! Bisita na ako. Hi, Doc! It's Doc and Sheta. O, diba? I don't know why, pero ito na naman siya. I just woke up. It's around 4 p.m. Tapos, ayan. So, ayun. Siguro after mga mag 30 minutes, tumigil yung nosebleed. And then, wala. Chill day today. Nag-video call kami ni Divine kanina. Sabi ko, huwag na siyang pumunta rito. So, yun na yung bisita niya. Kasi may sakit din eh. Hello, Dev! Yun, sabi kami kumain and all. Hindi lang face-to-face. And then, wala. As in, after noon, naka-idlip lang ako. Sinigpahinga lang ako today. Tapos dumaan na rin yung ENT kanina to check. It's anterior lang. And then, nabubuo nga dito kasi of para bang nagpapagrabe lang din sa kanya yung allergies, sipon, with the hika and all. So, nagna-nosebleed. Pero, may binigay na gamot. Medyo pricey. So, I guess I'll get it once makalabas na lang ako. And hopefully, that's tomorrow. Sabi nga ni Doc, chinek niya kanina, wala na siyang naririnig na wheezing. Medyo malinaw na. Pero he wants to make sure. So, tomorrow, kung ganun pa rin, possible na ma-discharge na ako. Pero, totoo, pag tulog ako, or pag ina-atake, nandun yung wheezing sound. Tapos, pag nabigyan ng gamot, or nag-nebulize, or what, nawawala naman. Ang importante is, hindi yung palaging nandun yung wheezing sound. Alam mo yun, kahit hindi ka ina-atake. So, there has been improvement. And, yeah, at bilang, hopefully, last night ko dito ngayon, nagpa-deliver din ako ng McDo. O, diba? So, kakain ako. Yun yung fiesta ko. Ayun siya, yung McDo. So, yun yung kakainin ko. Ang bait-bait ng nurse ko during the day. Wala lang, sobrang considerate and helpful niya si Kuya. Thank you. Time check, 8 o'clock. Busog. Nakakain na ng dinner. Nanonood ng YouTube. So it's X3. And nakahiram na ako ng ang grabe yung ilaw, no? Sorry naman. Meron na ako ng kettle, which is yung gagamitin kong pang-init ng tubig para makaligo. Ayan siya. Diyan ko siya pinapainit kasi nga yung water, di ba? Parang in excess nung... Kasi yung water pag kumulo, natatapon, nagbabasa. So, diyan siya sa basahan. So, maliligo tayo. And tomorrow, uwi na tayo. Dapat. In fairness, iba talaga yung pakiramdam ng bagong ligo ka. Ang presko-presko. Nakaganyan yung buhok ko. So again, half bath. Kasi kahapon, nag-shampoo rin ako and all. So, kalahati lang muna. From the neck down. So, always, basa. Pero mukhang makapit naman to ngayon. So, hindi ako mga problema. Hopefully. So, nag-video call kami ni ate. Kasi nag-pack siya ng isang order dahil may nag-order na naman dun sa Shopee. Ano to? Sa Shopee store ko. Yes, I have a Shopee store. Ayan po ang aking Shopee store. Tres Marias Trading. More on skincare and kung ano-ano pa. So, if you have time, please follow and check it out, diba? Kung may magustuhan kayo, mag-order lang po kayo. Yun. Right now, medyo naubos na halos yung products.
So, it's time for me to refill, but bear with me. I will. Tapos, maya-maya, depende kung gusto kong mag-init ng burger galing McDo na hindi ko pa nakakain. Tapos may nuggets din. Baka lumabas ako. Tapos andun yung microwave, mag-init ako. And then tingnan ko kung pwede kong kuhanan ng clips yung itsura nung hospital habang gabi. Kasi walang tao halos sa labas. So, hindi tayo mag-ghost hunting. Wala namang gano'n. Kuhanan ko lang. So, yung mga hindi mahilig mag-hospital or nagbabantay or what, o di may idea kayo kung anong itsura sa gabi aside from seeing it in the movies, diba? So, wala lang, yun na. I'm trying to amuse myself. Kasi, hopefully last night ko na talaga ngayon dito. Tapos, uwi na tomorrow. Ayan, mag-iinit ng food. Ito yung hallway. May mga vacant din pala. Hindi lahat ni... Ayan, there's a station. Time check. It is 2 in the morning. Nakapag-init na ako. So, may tuna omelette and yung nuggets. I tried to take content clips ng itsura sa labas. Hindi ako masyado makapag-ikot kasi nakatingin yung mga nurse. There's like 3 of them. Tatlong babae lang sila dito sa 5th floor. So, I guess ganun lang kakonti yung nurse paggabi. Sila yung nag-rounds and all. Pero, yeah, yun yung itsura sa labas. Good morning! It's day 5. Good news! Uuwi na ako! Nagbigay na ng go signal si Dr. Ancheta. Sabi, I can go home anytime na. So, pinapaprocess ko na yung releasing. Para malaman ko ano nga yung out-of-pocket versus covered ni HMO and ni PhilHealth. Ayun. Well, exciting. Uwi na ako. Mamimiss ko din yung room kasi quiet time, diba? Sa kami at maya, alaga ka naman nurses, ng doktor. So, kailangan ko lalagaan yung sarili ko sa bahay, diba? And nagbigay na ulit ng mga gamot. Niinom ko pa, tinatapos ko rin yung isa. Ano pa ba? Nagpausok na. Bahay na lang ulit. Nagsawa ako sa mga movies dito. Nila. The Holiday, Scream 1, 2, 3, Hunger Games. Yung mga napapanood ko. So, and nag-YouTube din. Yung mga miss ko yung mga ganung moments na ginawa ko, kakain ka, ganyan. Tapos malamig kasi round the clock yung aircon na hindi ko po problemahin yung bayad. So natuwa yung baga ako. May ano pa, umuubo pa rin ako ng hirap kapag gusto ko ilabas yung phlegm. Pero alam mo na gusto mo lang ilabas, kaya ka umuubo. Tapos yung hapo, not as much, which is good. So yeah, may improvement. So nakatulong din sa akin. Tapos back to reality na tayo next week, I guess. Kuha na lang ako ng tamang documentation galing sa doctor ko. So, yeah. Nakakain na ako ng breakfast. Tamang arroz caldo bar, lugaw. Walang lasa. So, sakto rin. Wala na akong food na tinira. Well, may sandwich pa at saka cookies. Pero, and ice cream. Pero, other than that, sa house na. So, ayusin ko na to. Magpa-pack up na ako ng gamit ko, mag-prepare, and tuloy-tuloy na. So, time check, it is 11:22 na. Nakakain na ng breakfast, dessert. Nag-ayos na rin ako ng mga gamit-gamit ko. Ayan, nakapack na sila dyan. Although may nagtira pa ako sa ref nung tubig and all.
Ayan, nanonood lang ako ng YouTube, pinatay ko yung TV, nag-enjoy ako ng lamig, I guess. Then, dumating pa yung food. Kasi baka abutin pa raw ako ng 2 p.m. Meron pa akong IV. So, I think this is fish. Yeah, fish yet again. So, that is my lunch. So, inabot pa ako ng lunch dito. I don't know, 2 p.m. meron pa akong gamot doon na ibibigay. Siguro may pausok pa yan, alauna rin. Abot pa akong 2 p.m. Gusto ko na umuwi. So, share ko lang. Alam ko na 5 days ako dito kasi nakolekta ko 5 kape. Every breakfast meron yan. So, in short, 5 days na ako hindi nagkakape. So, pag uwi ko mamaya, iyan ang una-una kong gagawin. So, it's already 1:45 p.m. Bumaba na kami sinamahan ako ng nurse, bumaba na ng PhilHealth, ng billing, HMO, cashier, to check. Tapos, may pinapirmahan sa akin sa PhilHealth para raw ma-process, and then they're waiting for something sa HMO, sa billing, for them to print. Sabi ko, oh my God, how long does it have to take for all of this to be processed? So, wala, maghihintay pa. And then, bumalik muna sa room, bibigyan ako ng last dosage ng gamot through IV. 2 p.m. yon. And then, tatawagin ulit pag all good na. Nakita ko gloomy sa labas, so maulan. Wala naman susundo, it's just me. So, tignan ko kung paano ko makakauwi. Thank you! Bye-bye! I'm home! So, finally, 3:30 p.m. I finally am home. Naiakit na yung mga gamit. Nakuha ko na yung mga deliveries coming from Shopee, Lazada, ganyan. Nag-ayos na ako sa baba, nagligpit ng gamit. I was able to eat na rin. And, yeah. And ito, gamit ko yung fan ngayon. So, I don't know. Malalaman natin kung gaano kalakas siya. Mahagip sa mic. Malakas siya. And, ibang klase yung smog outside. So, good luck. Kaya medyo foggy din. Hindi lang po sa lighting yan. Yung smog. So, yun naman ang kalaban ko. So, I guess, yan. After nito, magmamask na rin ako. Kasi yun naman ang ating kalaban ngayon. Andito ako sa bahay. Nebulizer ko. Syempre, katabi ko. Hindi pwede mawala. I just wanted to say thank you so much for all the well wishes. Sa lahat po ng mga nag-message na nangamusta sa akin, especially with what happened nga. And ito nga po, I'm home na. I will continue to rest, to recuperate, para maging at 100% tayo real soon. Tomorrow, I have to go back to the hospital, but I guess to get yung ibang certificates pa. And also to see yung pulmonologist ko, Dr. Ancheta. And thank you sa mga nurses din sa Metro North. I'd have to say yung experience ko ngayon kay Metro North is a bit better compared last time nung na-confine ako doon. Kasi, I don't know, mas maasikaso, maayos din kausap yung mga nurses. Itong batch na ito. Naalala ko sila Nurse Dal. Hindi ko maalala yung pangalan ni Kuya. Yung-nurse ko rin sa umaga. Basta ang dami nila eh. But, yeah, very accommodating. Hindi nila ako pinabayaan. Knowing na ako rin lang mag-isa yung naka-confine doon. Walang kasama. So, yun. Again, maraming salamat din po sa inyo. Kung umabot kayo hanggang dito sa video. Kasi kayo yung kasama ko during yung stay ko na doon. Which was 5 days. So, that's like a week kung tutuusin na ipinasok sa opisina. Kayo lang yung kausap ko doon, karamay ko doon. And, yeah, thank you. And, I'll catch you guys on my next video.
Bye!